isa sa pinakamahalagang parte ng programa ngayong umaga. Excited na po ba kayo? So tayo po ay mapalad at meron po tayong dear speaker ngayong araw na ito. Ano po, siya po ay isa sa first level ni Pastora Sheila Tolentino. Parte po ng core ng King Gen. King Gen Department. At isa rin po sa member na rin po ng hindi po worship team, kundi po ng program department. Ano po? So palakpakan natin ang Lord sa buhay po ng ating kapatid na si Ate Miss Claudine Torres. Amen. Thank you, Lord. Bago ako magsimula, tingnan niyo muna ako. Pagsasawaan niyo yan ng ilang minuto dito sa unahan. Ano po? At syempre bago po ako magsimula, welcome po muna natin ang ating mga bisita at natataming mga bagong kasama po natin. Welcome po kay Sir John Paul Sinuhin. Nasaan po siya? Welcome po. At kay Ashley Rain Hermosa. Nasaan? Ayun. Hello po, bebe. At turing niyo po ang simbahan na ito na bago niyo pong pamilya. At kami po ay nalulugad na kayo po ay makasama sa lagan na ito. Maaari po ba muna tayong magsitayong lahat? At maaari ba natin itaas ang papuri at pasasalamat natin sa Panginoon as we receive the Word of God today? Let's be excited para papurihan, takilain, at ibigay ang pinakamataas na papuri sa Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! Ibigay natin ang best para sa Panginoon. Hallelujah! 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 Alam niyo po, sabi po sa Job 22 verse 28, you will also declare a thing that it will be established for you, so light will shine on your ways. Amen? Ngayon pong umaga ito, we will declare sa Panginoon. Sabi mga sa katabi mo, magdedeklara ako. Amen? And we will declare yung plano ng Diyos sa buhay natin. Handa ka na ba? Amen? Let's declare in 3, 2, 1. Today, I declare that God has a great plan for my life. He is directing my steps, and I will not be stopped by people, disappointments, or problems. Today, I declare that I have the favor of God. I am strong and healthy, anointed and powerful. I am able to do what I need to do. Today, I declare that I am the head and not the tail. I will lend and not borrow. I will live and not die. And because I am loved by God, I will experience great victories, supernatural increase, and miraculous breakthrough. In Jesus' name, Amen! Let's Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Let's raise up our hands to heaven and let's worship the Lord. Panginoon, maraming salamat po agad sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa opportunity na magdala ng iyong salita. Tunay, Panginoon, na itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Magsalita lamang ako ng ayon, Panginoon, sa iyong kagustuhan, O Diyos. Lord, kami ngayon nakataas ang kamay, natihiling, Panginoon, ng pabor mula sa iyo, upang ito po ay maranasan namin ng resulta ng blessing na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, samahan mo lamang po kami. Let your will be done sa araw na ito, Panginoon. May your spirit magnify sa buhay ng bawat isa. At paglabas namin sa lugar na ito, taglay namin ng pabor mo, Panginoon, upang maranasan namin ang breakthrough na hinihiling namin mula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Dahil po ng ating mga nakaugalian, maaari po bang magdeklara tayo ng tatlong bagay na nais nating mapangyari sa ating mga katabi? Amen? Amen? At kung nakapagdeklara ka na ng tatlong bagay, maaari ka na pong maupo. Sige lang, i-bless mo lang ang katabi mo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Naniniwala ako. Ano man ang idineklara mo sa iyong katabi this week, mayroong mga patotoo next week ng mga blessing na gagawin ng Panginoon sa kanila. At bago po ako magpatuloy, gusto ko muna pong i-congratulate ang ating pong mga nagtagumpay sa 10 days fasting. Asa wala kamay ng mga achiever. Amen?
Amen. At naniniwala tayo na God will continually do miracles sa buhay po natin. At syempre, kinakongratulate ko po lahat ng mga encounter delegates. Alam ko, may mga bago na naman tayong mga leaders. Na gagamitin ng Panginoon. One day, kayo naman yung tatayo dito sa unahan dahil pare-pareho tayong binabago ng Panginoon. Tama po? Amen. This time, naniniwala po ako as we ask the favor from the Lord. Ito na po yung panahon para po i-challenge po natin ang ating mga sarili. Para po, mag-win para sa Panginoon. Naganda na po tayo sa fasting, mayroon po tayong mga bagong leaders. At this August 3, simula na po ng ating po panibagong yugto as we expand, as we great heights pa wala sa Panginoon dahil magkakaroon na po tayo ng harvest event. Sino excited na? Amen? Sino mga gusto na mag-expand? Amen na. Sino gusto na mag-multiply? Amen. Sino excited na sa second service? Amen. Pupunuin natin ang lugar na ito ng mga taong naging dahilan kung bakit tayo nag-ayuno, kung bakit talaga tayo nanalangin araw-araw para lamang dalhin sa paanan ng Panginoon. Amen po ba? When I was praying, nung sinabi ni Pastor no Tuesday na ako po ang napili ng mag-asawa nating pastor na nasali pa po ngayon kasama ang ating Pastor Andy Mar. Talaga po, na hindi ko alam kung anong aking mararamdaman ng aking mga kasamang leaders ay siguro na tulala na. Kasi talaga ako po ay nagulat na mapili at ako po ay nag-take ng challenge mula sa Panginoon na talagang pinili ng ating pastor at alam ko pinili din ng Panginoon. Kaya po, samahan niyo po ako sa ibinigay ng Lord sa atin na word po ngayong araw na to. Nung one time na tumayo po ako dito, I share to you the year of God's favor. Amen. Kung sino po yung mga nakakatanda na nandito po, nung midweek na yun, kung maalala nyo, sabi ko doon, tayo ay magde-declare na ito na yung taon ng pabor ng Diyos sa atin. Hindi na tayo makikisala all sa iba. Amen. Dahil tayo na po ang magkiklaim ng mga promises ng Panginoon dahil ito yung taon ng pabor ng Diyos. Diba ito kayong purpose natin? Diba yung kahulugan sabi doon? To proclaim the year of God's favor. Dahil ito ang taon ng Diyos para sa ating mga anak ng Lord. Kaya nga tayo ngayon, we will celebrate this August dahil ito ang taon ng multiplication ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, 7 months has already passed. Diba? July na agad. Sa isang araw, sisilot na naman si Jose Marichan. Diba? Umpisa na naman. At ang dami na pong nangyari. Tama. Tingnan mo ang katabi mo, ang dami na nangyari. Amen? Ang bilis po ng panahon. Tama? At makikita natin, as the time goes by, lumalakad tayo sa pabor ng Panginoon. Sino po dito makakapagsabi na dahil lang sa habag ng Panginoon, naririto pa rin ako ngayon? Kasi kung ako lang, hindi ko naman kaya eh. Pero dahil sa habag ng Diyos sa akin, sa pabor ng Panginoon sa akin, lumalakad ako sa pabor ng Diyos. Hindi ko po alam kung ano pong story ng bawat isa. Hindi ko po alam kung ano po ang pinagdaanan natin. Para makarating ka sa lugar na ito at manatili ka sa lugar na ito. Sino po nandito na since January? Amen? Until now, nandito ka pa. Diba? Nandito ka pa, bakit? Tapos lumalakad tayo sa pabor ng Diyos. Marami akong mga narinig na patotoo na yung iba, napasok pa ngayon, mga graduates na. Amen? Nag-ani na ng kanilang mga pinagpagalan sa pag-aaral at ngayon sumisweldo na. Yung isa dito, naka-experience na ako ng isang araw ng sweldo niya. At talagang nakikita natin that we're walking in the favor of the Lord. May mga single, magpapakasal na. Amen? Songs of Solomon kanina. At talaga makikita po natin, meron na rin tayong pakasalang Christian this December. Amen? At talaga po makikita po natin may mga nakalipat na ng bagong bahay, nagkaroon ng mga sasakyan, may mga gumaling sa karamdaman, may mga nakapagbukas ng cell group, may mga bagong mananampalataya na dadagdag po sa simbahan natin, sa paanan ng Panginoon. At talagang makikita natin, meron din tayong simbahan sa Malbar. Amen? Diba? Ang galing na ginagawa ng Lord, yung pabor ng Diyos nararanasan natin. At this August, magbubukas na ang Christian San Antonio. Diba? At pino-workout na ngayon ang Christian Australia. Diba, last year wala naman dito si Tita. Ngayon nandito na from Dubai, diba? Talagang iba ang ginagawa ng Diyos. At napakadami pong patotoo ng pabor ng Diyos na nararanasan po natin bilang mananampalataya.
At talaga pong ako po excited na i-share po sa inyo ang topic na ito. Ang ating pong title ng topic is Walking in God's Favor. Amen. Last time, sinabi ko po doon na hindi na tayo magsasana all kasi sabihin mo, ako naman. Di ba? Hindi na tayo lagi makikisasana all kasi ngayon, lalakad tayo sa pabor ng Diyos. Ano po? I myself was really amazed by God sa araw-araw niya pong pagpaparamdam sa akin ng mga bagay na ginagawa po niya sa akin. As I proclaim na ito ang taon ng pabor ng Diyos para sa buhay ko. Nung araw-araw pinanahawakan kahit dumadating ako sa panahon na pasuko na ako, paayaw na ako, paaway na pag nagagalit na, I'm proclaiming, this is the year of the Lord's favor sa buhay ko. At hindi ako mapapabaksak ng mga circumstances na ito. Alam niyo po, nitong mga nakaranas din po ang pamilya namin kagaya ni Ate Eka ng pagsubok. Ano po, ang aking pong kapatid ay nanganak po ang kanyang asawa at ang kanyang pong napangasawa, ang kanyang pong partner po ay mayroon pong sakit sa dugo. Ano po, ang naging sabi ng doktor, kinakailangan siyang i-CS para hindi po makontaminate yung bata. Ano po? Pero ang nangyari po ay inilabas po siya ng normal. So there are really chances na ma-absorb ng bata ang dugo ng ina at mag-carry din siya ng infection na iyon. At talaga po, we are praying, ako po ay nagdadasal talaga sa Panginoon, Lord, I'm asking for favor. Kasi bata ito, at ito ay blessing sa amin, sa karagdagan sa aming pamilya. At alam niyo po ba na yung baby na yan, siya nakauna-unahang magdadala ng Ipinledong Torres sa aming pangangkat. Kasi po, sa side po ng father ko, ang mga lalaki po ay puro babae anak ng mga lalaki. Tapos, ang mga babae naman po, syempre, hindi nila makikarry yung pangalan ng asawa nila. So, siya yung kauna-unahang magdadala ng Torres na Ipinledo. Kaya sabi namin, kauna-unahang tapos alinlangan kami. Alam niyo po, nung inilabas po ang baby, 14 days po siya naka-admit. Ano po, syempre bilang, alam naman natin kapag ganito po ang sitwasyon, yung bill sa ospital, yung gastos, tapos hindi naman ganun kaano pa yung finances nila. Alam niyo po, I was really praying for the favor of God. Nagumalaw ang Diyos sa buhay namin. At alam niyo po ba, sa kabutihan ng Panginoon, lumabas po ng ospital ang mag-asawa na wala pong binayaran kahit po piso. Amen. Yun po yung pabor ng Diyos sa buhay natin. At alam niyo po, as we continually walk sa journey natin sa Panginoon, gumagalaw ang Diyos, ang favor ng Panginoon ay gumagalaw sa atin upang ito'y maging blessing sa atin. At hindi lang po blessing sa atin, blessing sa mga taong nakapaligid po sa atin. Alam niyo po, I may say in the 7 months of my journey sa Panginoon this year, hindi po naging madali. May mga struggle, may mga circumstances. Ngunit lagi ko pong pinanghawakan sa Lord, hindi. Ito yung taon ng pabor mo sa buhay ko. And I will work and I will believe sa salita mo dahil naniniwala ako sa salita ng Panginoon dahil ito ay buhay and active sa buhay po natin. Kaya nga po, in every season ng buhay ko, lagi, araw-araw, pinapaalala ko, ito yung pabor ng Diyos sa akin. And when I will walk in the favor of God. And before we dig down sa word, pag-usapan po natin, ano po ba yung pagkakaiba ng favor and blessing? Tanong yung katabi mo, ano po ang pagkakaiba ng favor at blessing? Parang pag may favor naman, bless ka naman. Pag bless ka naman, may pabor naman sa Diyos. Parang ano bang pagkakaiba? Favor, God's favor is His special approval, support, or kindness shown to someone. It often involves divine preference, God's giving you grace, opportunities, or protection that others might not receive in the same way. Ang favor daw po is relational. It opens open doors, and it is unearned but often granted to those who walk closely with God. Amen. So ito po ay relational, at dahil mayroon tayong relasyon sa Panginoon, nagbubukas ng mga pinto sa pagpapala ng Panginoon. Hindi po natin kailangan paghirapan, pero nakukuha lamang ng mga specific na tao lumalakad sa kasama ang Panginoon. Pero ano nga ba yung blessing? Ang blessing po is God's blessings are the good things that gives, whether spiritual, physical, financial, or relational. They are visible and tangible evidence of His goodness. Blessings are the results of God's goodness
they may come through favor, obedience, or God's sovereign will. Blessing can be anyone, the righteous or even the unrighteous. So matatanong natin, ano po, bakit i-bless yung mga unrighteous? Unrighteous nga sila. Di ba? Meron iba mga tatanong kung sino pa yung masasamang ugali pag pinagpapala. Di ba? Di ba? Relate na relate. Ano po? Pero alam niyo po, sabi po sa 2 Peter 3 verse B, 9b, God is being patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone comes to repentance. Kaya po pala may mga unrighteous na sa tingin natin seemingly blessed kasi po, ito po pala ay redemptive plan ng Lord para gumalaw sa buhay niya, para makakilos ang Diyos, para makapasok sila. Amen. Kasi alam natin yung mga, pag yung blessing ay hindi karapat dapat sa isang, hindi karapat, sabi nga dito hindi deserve Pero, binibigay ng Lord willingly, then alam po natin na may plano pala ang Diyos para sa redemptive plan niya sa tao na ito. Ano po ba yung mga example na para po mapagtibay natin yung pagkakaiba nito? Ano po, si Joseph sa Genesis 39, last time nung sinare ko sa inyo ang Year of God's Favor, si Joseph din yung ginamit kong character. Sabi doon kasi, Joseph had God's favor. Sabi nga po doon, the Lord was with Joseph and he found favor in the Lord's eyes. As a result, he was blessed in prison. Makikita po natin, hindi naging madali ang journey ni Joseph, pero habang lumalakad siya kasama ang Panginoon, nasa kanya ang pabor ng Diyos. Kahit dali siya sa prison, yung pabor ng Diyos nasa kanya. Yung mga nakakasama niya, nasa kanya ang pabor ng Diyos, sinasamahan siya. At ano man ang hawakan ng kamay ni Joseph, nasa kanya ang pabor ng Diyos. At naging resulta nito, nung umarap siya sa hari, binulas siya. Amen? At naging siya, second highest in the throne ng ng Paraon. Amen. Sabi doon, favor possession him, but blessing sustained him. So, ang pabor pala ng Diyos ay nagiging dahilan para ma-receive natin yung blessing ng Lord. See, favor is something you earn. Favor is not something you earn, it's something God grants. Ang pabor pala ng Diyos ay nararanasan natin, ginagrant ng Lord yung mga bagay na dapat para sa iyo. When God sees that you're walking closely for Him, He gives the favor, and the result of the favor is blessing. Kaya po pala nararanasan natin yung blessing ng Lord kasi pinapaboran ng Diyos yung mga nangyayari sa buhay natin. At nagre-resulta ang pabor ng Diyos para maranasan mo yung blessing na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Bago natin makuha ang blessing ng Lord, we must be favored in the eyes of God. Tama? Nakikita natin na when we walk closely with God, dumarating ang pabor ng Diyos. Alam mo yung nagiging smooth ang lahat, dumadali ang mga bawat bagay. Kahit hindi mo mabuti sa iyo yung kaklase mo, nagiging mabuti siya. At ang nagiging way siya para ma-receive mo yung blessing ng Panginoon. Amen? At sabi po sa Psalms 90 verse 17, sabay-sabay nga po nating basahin. Let the favor Yes, establish the work of our hands. Alam po sa verse na ito ay nagsasabi po na kapag po pala nasa atin ang pabor ng Diyos, the work of our hands is been established by God. At sabi dito, God will sustain and make it last. Kapag pala pabor ng Diyos ay gumagalaw sa buhay natin, ang mga bagay na ito ay it will become something firm, lasting, and meaningful. Makikita natin dito sa verse na to, na kapag nasa atin ang pabor ng Diyos, inulit yung establish the work of our hands. Di ba sabi sa atin, tinuturo sa atin, na kapag po inuulit ang salita ng Diyos, sa Bible, ibig sabihin, binibigyan ito ng diin ng Panginoon na tiyak na mangyayari ito sa buhay po natin. Kaya po makikita natin na kapag po talaga tayo ay nasa atin ang pabor ng Diyos, ang Diyos po ang mag-establish sa gawa ng ating mga kamay. Kaya nga po si Joseph, sabi niya, kahit saan siya makarating, kahit anong gawin niya, sinasamahan siya ng Lord, bakit nasa kanya ang pabor ng Lord. Ano man ang hawakan niya, pamahalaan niya, ano man ang sisimulan niya, sinasamahan ng Lord ang galaw ng kanyang mga kamay. Amen? So, sino po yung may gusto nito? Kapag nasa akin ang pabor ng Diyos, kahit saan ako dalhin, pinagpapala ako. Kahit sino makasama ko mabuti sa akin, bakit? Pinasamahan ng Lord ang lahat ng ginagawa ko. Ano man ang report na gawin ko, kahit imposible kong magawa, dahil sinasamahan ako ng kamay ng Diyos, napapangyari ito, mas maganda pa sa inaakala ko, bakit? I have the favor of God. Amen? Napakasarap po. At how
favor work in us. Number one po is, stay faithful where you are. God's favor nowhere to find you. Amen. Alam niyo po, always believe the tables are turning and your season will come. Amen. I always believe that we don't have to rush nor go to places in favor of God. Kahit nasaan ka, favor will come after you. Ano, sabi nga po dito, kapag nakikita ng Diyos, when we are found by God favored, ang kamay ng Diyos ay gagalaw sa atin, kahit nasaan ka po. Sabi nga po dito sa Genesis 39 verse 21, wala po diyan, Joseph was faithful as a slave, as a prisoner, and because of that, God favored, elevated him to the palace. Makikita natin, ang kwento ni Joseph, ano po, siya po ay pinagmalupatan ng kanyang mga kapatid, itinapon sa well, di ba po? Tapos mula sa well, inahaon siya, dinala siya sa bahay ni Potiphar, naging alipin siya. Nung naging alipin siya, pinagbintangan siyang rapist dahil guwapo siya. Tingnan mga katabi mo. Napagbintangan niyang rapist o guwapo? Talo lang yun eh. Ano po? At nung siya ay makatakas doon, punta siya sa prison, ano po, at naging mabuti ang mga kasama niya doon. May nakilala siyang 2 taon na sa makarating siya sa hari. Along the way, kahit hindi magandang nangyayari kay Joseph, dahil nasa kanya ang pabor ng Diyos, nakarating siya at nakaharap sa hari at ginawa siyang pinakamataas, ang pangalawa sa pinakamataas sa ilalim ng paraon. Amen? Kasi habang pinoposisyon tayo ng favor na ito, kahit nasaan ka, kahit sa palagay mo, di maganda yung sitwasyon namin ngayon, nasa balik na karamdaman ng nanay ko, ang tatay ko, ganito, naghihirap kami, ganito, God will position your favor upon you. Because in that place, wherever you are, God will work through it. We just believe that this is the year of my favor. This is the year that God will establish my hand. Kahit nasa pinakamalungkot akong sitwasyon, I will believe that God will work in me. His favor will work through me, at it will be a blessing. Amen? Amen? Gaya po ni Joseph, kahit sa kulungan, kapag nasa iyo ang pabor ng Diyos, God will meet you there. Amen? Kaya marami nga tayong naririnig na patotoo na, manginginom ako nung nakilala ko ang Panginoon, pero doon ako pinagtakbog ng Diyos. May bisyo ako nung nakatagpo ako ng Panginoon, pero doon ako tinagpo pa rin ng Lord. At continue, dito ako binabago ng Diyos. As I walk in the favor of the Lord, dito ako binabago ng Lord. Nung panahon makasalanan ako, nung panahon nagkakamali ako, minit ako ng Lord doon. Nung panahon masaya ako, in love ako, minit ako ng Lord doon. Wherever where you are, God will meet you there. At doon dadalo yung pabor ng Diyos. Amen. What iba? Kaya nga meron sa atin na talaga po, God in the places where we are, God is in the places where we are. Sumusunod po doon ang favor ng Panginoon. Kaya kahit nasaan po tayo, susundan po tayo ng pabor ng Diyos. Pangalawa, favor is not earned, it is revealed through relationship. Favor is a natural result of being in the relationship with God. Alam niyo po, ito po yung, di ba sa mga magulang, hindi naman po natin mapipili kung sino po yung ating magiging anak. Hindi naman pwede, siguro di na lang kasi maganda siya. Hindi po tayo mga anak, hindi rin naman tayo makakapili ng magulang. Lord, si Chris Aquino kasi mayaman siya, malapit na siya. Yumaman din, Kaya po makikita po natin, na hindi natin mapipili kung sino mga magulang na meron tayo. Hindi rin natin masipili kung sino ang mga kapatid na meron tayo kasi it's favor na binigay sa atin ng Lord. Pero, yung relationship po natin sa Panginoon, siya po yung pumili sa atin. Kaya tayo, di ba bilang mga anak, ano man ang meron ng magulang natin, pagmamayari natin. Di ba? Kasi the love sa Panginoon, ang love niya is unconditional. Ganun din naman po sa atin. Ano man ang meron ng Ama, meron tayo. Bakit? Kasi ito yung pangako ng Lord sa atin. Bilang tayo mga anak niya, ano man po ang meron ng Panginoon, ito po yung pinagkakaloob niya sa atin. Kaya nga po, when God sees our heart, Him being our Father gave us the access to Him to be favored by Him. Dahil anak tayo ng Diyos, nagkakaroon tayo ng opportunity na maranasan ang pabor ng Panginoon. Amen? Ito ay freely given sa atin ng Lord bilang tayo yung mga anak niya. Pero ang tanong, anong klaseng anak ba tayo ng Panginoon? Amen? And when God sees na tayo po ay karapat-dapat, His favor work tremendously sa buhay po natin. Kaya nga po, ang iba sasabihin, di ba pag mga Kristiyano tayo, ikaw naman manalangin, malakas ka naman sa Panginoon eh. Di ba? Sino mga nakaka-experience na gano'n? Kaya kasi pag makikita ng mga tao,
tao, dahil may relasyon ka sa Panginoon, kapag nanalangin ka, prayer granted lagi. Ang bilis ng tugon ng Panginoon. Bakit? Kasi nakikita nila na may relasyon ka sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, as we level up, tinuturo sa atin yung unconditional love ng Lord, na kahit hindi natin deserve, binibigyan pa rin tayo ng Panginoon. God's favor was the result of intimacy, not performance. Yung ating pong malalim na relasyon sa Panginoon na nagre-resulta po ng pabor ng Diyos, hindi dahil sa magaling ka. Hindi rin dahil sa maganda ka. Kung kapaganda ka pala, hindi pa tayo. Hindi dahil sa kung ano yung kaya mong gawin. Hindi dahil masipag ka, ikaw ang gumagawa nito, ito yung mga achievements mo. But the result ng pabor ng Diyos is your intimacy with God. Alam ng Diyos ang nilalaman ng puso natin. Kahit magpakita ang gilas ka sa kanina ng mga tao, alam ng Diyos ang puso mo. At God will favor the work of your hands upon kung ano yung laman ng puso natin sa ating ginagawa sa Kanya. Hindi tayo binibless ng Lord dahil lang sa magaling po tayo. Madami po dito sa church magagaling. Pero iba-iba po ang galaw ng Lord. Kasi ang galaw nga po ng Lord is specific to someone, how God sees you. Para po makapagtrabaho po tayo para sa Kanya. Number 3 po is favor opens door no man can shut. When God's opened the door for you, it is sealed with His power. No opposition, rejection, or obstacle ang makakapagsarado nito. You don't have to force open doors. Hindi po natin kailangan pilitin. When you are faithful in the field, favor will come knocking. Kapag pala tayo, tayo ay lumalakad sa kasama ang Panginoon, hindi mo kailangan ipilit. Pusa itong darating. Pusa itong kakatok. At ito ay pusa mong pagbubuksan. Kaya nga po lagi nating sinasabi, kung para sa'yo, para sa'yo. Kaya mga sa katabi mo, kung para sa'yo, para sa'yo. Para sa'yo talaga yan. Amen? Ang blessing na nararanasan mo sa ngayon, para sa'yo yan. Dahil ito ay binuksan ng Lord para maranasan mo. At hindi ito maaagaw ng ibang tao. Kahit ano pang sabihin ng mga tao sa paligid mo na hindi ito karapat dapat para sa'yo, kapag ang blessing na yun ay para sa'yo, kahit anong sabihin ng mga tao, ang blessing na para sa'yo ay para sa'yo. Amen? Kaya kapag nagbukas na ang favor ng Lord sa atin, makikita natin na lahat ng bagay smooth na. Because God is working in details upang dalahin sa atin yung blessing na inihanda ng Lord para sa atin. Sabi po dito, sometimes the door God's open may not look like what you expect. Don't hesitate because of fear or doubt. Walk boldly through every door He opens, even if it wasn't clear yet. God is faithful to keep the door open. Minsan akala natin yung mga pintong binubuksan ng Lord sa atin ay magpapahirap sa atin. Minsan, pinromote ka na ayaw mo ba? Kasi ang hirap naman. Ako pang napunta doon. O kaya naman, dinala ka sa sitwasyon na ito, hindi mo gusto. Alam niyo po, kapag natitiwala tayo sa Panginoon, alam natin, kahit saan niya tayo gawin. Hindi mapipigilan yung paggalaw ng Lord sa buhay. Hindi mapipigilan yung blessing na para sa iyo. Kahit saraduhan ito, kahit umulan pa dyan sa labas, yung blessing na para sa atin talaga. Ayan po. And for us to navigate the favor to work on us, syempre, kailangan din naman po may gawin tayo. Amen. Sabi po dito, how to walk on God's favor. Number 1, seek God first. Alam ko po, bentang-benta na ito sa atin. Pero sabay-sabay po natin basahin ang Matthew 6:33. 3, 2, 1, go! Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Amen. And says po sa verse na ito, seeking God is a way to receive His favor. Sabi nga po sa verse, as we seek God, ibibless po tayo ng Panginoon sa alin. Sabi dito, as we seek the kingdom of God, all those things shall be added unto you. Kapag po pala tayo lumalakad sa pabor ng Panginoon, as we seek God, yung favor ng Lord ay gumagalaw sa atin as we do righteous things. At kapag gumagawa tayo ng mga mabubuting bagay, all those things shall be added unto us. So ito yung blessing ng Lord sa atin. Kapag pala tayo ay nagsisik sa Panginoon, kasabay nito ang pabor ng Diyos at
at it results sa blessing ng Lord. Ano man ang hilingin natin sa Ama, ito yung pagkakaloob niya sa atin. When God sees how we are genuinely seeking Him, and knowing all about Him, and we are working in His kingdom, and God is working through us, kaya nga po, habang lumalakad tayo sa Panginoon, nakikita po natin, habang nagsiserve tayo sa Lord, sinising natin ng kingdom niya, nagkakaroon po tayo ng anointing. And that's po yung word. We unleash gifts and talents. Unti-unti habang lumalakad ka sa Panginoon, pinapaboran ka ng Diyos, nakikita mo, may mga nagkakaroon ng talent sa pagkanta. Matagal ko na din, hindi pa. Pero gumagaling sa paggagawa ng Word of God. Yung dati 5 minutes lang mag-preach, tapos ngayon overtime na. Diba? Kasi habang lumalakad ka sa Panginoon, nakikita mo na ini-establish ng Lord yung kakayanan na meron ka. Amen? Yung dati, sinasarahan pagka nakumakanta, ngayon, ginagamit na sa mas malaking gawain ng Panginoon. Bakit? As we were walking in the favor of God, as we seek God and His kingdom and His righteousness, lalo kang pinagagaling ng Panginoon at ibinibless ng Lord yung mga kakayahan na meron po tayo. At we see, as we walk in God, we become strong and courageous. Dati naman lahat tayo mahiyain. Alam niyo po, trivia, ang unang-unang pinagawa sa akin ni Pastor, ang unang-unang dating ko po sa church, I can testify. Sabi ko kay Pastor, ako po ay hindi nagre-report sa school. Ako po ay hindi makatingin sa mga mata ng mga tao. At ako po ay nangangatal pag ako ay nagsasalita. Hindi ko po kaya mag-testify. Yung po yung kauna-unahan ko, pinagawa sa akin ni Pastor. At sumunod pa po doon, nung ako po yung nag-testify, nakita po ako ng 2 kuya, ang galing-galing pala, magsalita. Pastor, MC yan. Hindi nag-MC pa. Alam niyo po, gabing kami, katawag ako si Kuya Edwin, tulungan niyo ako, inilagay niyo ako din. Si Macdelan doon din. Kasi uso po dati yung sa call yung may group call. Tulungan niyo ako, pakinggan niyo mga sasabihin, ba't kayong mga pasimuno dito. As we, kasi nga tayo, hindi naman natin kaya eh. Hindi ka naman makatingin sa, kasi introvert ako dati. So, never extrovert yun. Talagang hindi po ako makapagsalita. But eventually, nakita namin, as we walk in the favor of the Lord, sabi nga namin ni Joyce, akalain mo yun, hindi tayo kumakanta, hindi tayo sumasayaw, hindi nga natin gawa ng talent natin. Pero gagamitin pala tayo ng Lord. Kasi as we walk through Him, pinatatawa ka ng Lord. You walk strong and courageously sa Panginoon kasi gusto mo makapag-serve sa kingdom niya and the favor come upon you and the gifts, yun po mga nagiging blessing sa atin. At natutuwa kami na dati kami na ni Joyce yung pinagtuturo sa mga MC, pinahawakan sa amin ng program and design. Mga wala naman kaming kaalam-alam dati. Pero as we strongly and courageously walk in the favor of the Lord, sa aming pong paglilikod, ginagamit tayo ng Lord. Amen? Yung mga dati hindi naman marurunong, nagtuturo na. Amen? Yung mga dati namang nakikinig naman sa iba, nag-a-advise na. Bakit? Kasi as we seek the kingdom of God, naniniwala tayo na He is entrusting us to bear gifts upang magamit natin para sa Kanya. We have to seek God's first. Kailangan po pala, we're advancing the kingdom of heaven sa buhay po natin. Kaya nga po, as we seek God, lagi mo po pinapaalala sa atin na, kamusta na ba ang devotion mo? Seeking God, pero bungal-bungal. Seeking God, kamusta na yung schooling mo? Lagi ang tanong atin, walang pasok? Walang klase? Bawa kayo, teacher. School of leaders ako, tignan mo ng klase. Kasi may couples, may youth, may tension, walang klase. Kamusta naman? Kamusta naman ang ministry mo? Amen? Do you seek God there? Ano po yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Nasa saan man po tayo? Hanapin po natin palagi na makita ng Lord yung kingdom sa bawat ginagawa po natin. At nakikita ng Lord na unti-unti. Yung pabor ng Diyos ay gumagalaw sa buhay natin para maging blessing po sa iba. Sabi po dito, next slide po, when you make seeking God your priority, His favor begins to chase you down. You don't have to run after blessing, they run after you. Amen. Hahabulin ka ng blessing ng Panginoon. Bakit? Yung pabor ng Diyos ang nagiging dahilan para makarating ito sa iyo. Amen. Next slide po. When you actively pursue God's kingdom and righteousness,
you position yourself under His favor. Amen. Kung gusto po pala natin nasa posisyon tayo ng pabor ng Panginoon, puposisyon ka sa kingdom ng Panginoon. Tanungin mo sa sarili ko, ano ba ang ginagawa ko to seek the kingdom of God and His righteousness para maranasan ko ang pabor ng Diyos. Amen. Sabi po sa Proverbs 8 verse 17, I love those who love me and those who seek me find me. Napakasarap po sa pakaramdam na habang sinisik pala natin ng Lord, minamahal tayo ng Lord. Natutuwa ang Panginoon sa atin as we seek Him and we do things for God kasi mas lalo natin nararamdaman, minamahal tayo ng Lord. Alam niyo po, God meets our needs when we prioritize Him. When you make Him God, your priority, His favor begin to chase us. Kaya po may mga patuto tayo na simula nang makakilala tayo sa Lord, nababago po ang buhay natin. Simula na nag-devotion tayo, tumatalino tayo. Sino matatalino na dito? No, kasi nag-devotion na tayo, pinapatalino tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Simula nang isinig ko ang Lord, naramdaman kong sinasamahan niya ako. At gaya po ni Joseph, anuman po ang hawakan ng ating kamay, pagtatagumpayin po tayo ng Panginoon. And that's favor. Sabi mo nga sa tabi mo, that's favor. That's favor. Number 2, how to walk on God's favor. Number 2, stay humble. Amen. Sabi mo nga sa tabi mo, humble ka ba? Humble ka ba? Pag sumagot. Ay, hindi naman. Sabi mo sa James 4:6, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Kung gusto mo po ng pabor ng Lord, dapat humble ka. Amen. Kung gusto natin maranasan ang biyaya ng Panginoon, dapat una, mababa po ang loob natin sa Panginoon. Biblical example po na gusto ko pong i-share sa inyo is the life of Moses. Moses was known as the most humble man on earth. And he shows humility sa atin as we read the Bible. Sabi doon, nung nakiusap siya sa Panginoon, natanggalin na lamang ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay to save the Israelites. Nung sila po ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Makikita natin kung gaano kababa ang puso ni Moses para lang ibigay ang kanyang sarili kapalit ng mga taong nagkasala naman. Sabi po dito, being humble is giving God the credit. Sabi nga, next slide po, humility is not weakness, it is dependence on God. Pride tries to take credit, humility gives God the glory. When we lower ourselves, God lifts up. Being humble po is giving credit sa Panginoon. Pag tinataas po natin ang pangalan ng Panginoon, sa anumang pong bagay na ating narating, anumang pong bagay na nagkaroon po tayo, at ina-acknowledge po natin ang Lord ang pinagmulan, we recognize all the blessings ay mula sa Panginoon. Lahat po ng ating personal achievements ay ating pong ibinabalik sa Panginoon. Kasi humble people recognize their needs for God and depends on Him. Amen. Kaya nga po napakahalaga po na lagi po tayong nagbabalik ng credit sa Lord at itinataas po natin ang pangalan ng Panginoon. Kinakailangan din po pala as we stay humble sa Panginoon, humble heart are teachable and open to God's guidance and correction. Kapag po pala meron po tayong mababang loob sa Panginoon, tayo po ay merong teachable na puso at handa po tayong magpa-correct at magpagay. Magpalib. Ang ating pong sa ating pong Bible reading, ilang beses po natin nabasa na ang taong ayaw tumanggap ng pagtutuwid ay mangmang. Amen. Paulit-ulit sa Proverbs, parang kada chapter na lang, yung lang yun. Kasi ang gusto po ng Lord, God must increase and we must decrease. Na ang Lord sa lahat po ng pagkakataon, maitaas siya at tayo po yung mas maging mababa. Ito po ay sa pagbibigay ng credit sa Panginoon. Any achievement na natatanggap natin, lahat po ng mga parangal ng tao, ibalik po natin sa Lord. Lahat ng natanggap mo, ibalik mo sa Lord. Bakit? Una, ang Lord ang nagkaalog. Dahil sa pabor niya, kaya mo yung nararanasan. At lagi natin ibabalik sa Panginoon lahat ng mapulit na salamat. At sa panahon naman nagkakamali tayo, o gusto natin na ayusin ang ating mga sarili, magkaroon po tayo ng teachable na puso. Kasi ang taong nagpapatuloy ay gusto po na lalo po sila lumago sa Panginoon. Ito paulit-ulit itong sinasabi, di ba po? Na talaga ang mga taong tumatanggap ng pagtutuloy, sila po yung mga marunong, sila yung mga wise people. Number 3, how to
walk on God's favor, walk in love and faithfulness. Sabi po sa Proverbs 3 verse 4, let love and faithfulness never leave you. Then you will win favor of a good name in the sight of good God. Sino po ba yung mga biblical example na pwede ko pong relate po that we will have favor of God when we have love and favor sa ating pong buhay? Una po si Ruth. Sino po nakakilala kay Ruth? 4 chapters lang po sa Bible pero it signifies love and faithfulness. Sa panahon na hindi niya iniwan ang kanyang biyanan na si Noemi, na nag-led sa kanya kay Boaz. When Ruth loved and remained faithful sa kanyang biyanan, kahit sa panahon patay na po ang kanyang asawa, hindi niya po iniwan ang kanyang biyanan. Naging faithful siya at minahal niya ang kanyang biyanan kahit wala na po ang kanyang asawa. Ito'y sinamahan niya at pinaglingkuran niya. When God sees the heart of Ruth, God sent favor until He blessed her with a man named Boaz. Diba? Naging faithful muna si Ruth sa kanya pong biyanan, minahal niya ito ng totoo at nakita ng Lord yung puso niya. Na nakita ng Lord na karapat dapat siyang i-bless, saka pinarating sa buhay niya si Boaz. Amen? Kaya nga yung mga single, as we love God and we live faithfully sa Lord, and God found favor sa atin, God will bless us with a man. Yung ating prayer sa pag-bigay tayo. Amen? Sinod po ay si Daniel. So, dahil tayo sa Daniel's fast, 10 araw ito, his unwavering faith to God and respectful love towards God gave him the favor mula sa mga hari. Na matindigan si Daniel sa Lord, di ba po yung favor naranasan niya? Nanandigan siya na hindi ako sasamba dahil minamahal ko ang Diyos at faithful ako sa aking po panata sa Kanya. Nung sinabi na lumuhod siya sa ginawa nilang Diyos at hindi siya nagpatinag, naging faithful siya sa Lord. Bakit? Mahal niya ang Panginoon. Kaya nga po, nung nandigan siya doon, nung inihulog siya sa kuweba ng puro leon, yung pabor ng Diyos dumating sa kanya dahil niligtas siya ng Lord. Imbis na kainin siya ng mga leon, hindi siya kinain at naging maamo pa sa kanya. Anong naging blessing ng Lord? Nakilala si Daniel at ang Panginoong Yahweh dahil lang sa nakita ng mga tao na totoo ang Diyos na kanyang pinalilingkuran. Amen. Dahil po sa love and faithfulness natin sa Lord, makikita po natin yung galaw ng Lord. Kaya nga po sabi dito, with the favor of good name in the sight of God and man. So nakita natin, simula nang nanindigan si Daniel, ang sabi ng hari, sambahin ang Diyos sa kanyang pinaglilingkuran. Kasi totoo ang Diyos na kanyang sinasamba. Nakilala ng magandang pangalan siya, hindi lamang sa Diyos, kundi maging sa mga tao. As we walk in love and faithfulness, gaya ni Ruth and Daniel, sila ay kinalala ng mga tao sa paligid nila dahil sa kanilang pag-ibig at katapatan sa Diyos. Di ba nung si Ruth, nababalita siya dun sa lugar na iyon, na dahil sa kanyang kabutihan kay Noemi, kaya siya ipinagpala ng Panginoon. Dahilan nito, tayo man, ibinigyan ng Lord ng magandang pagkakakilanlan. Ako maganda talaga pagkakakilanlan sa wala na yun na yun Kung saan gagamitin ang buhay natin para sa iba, para may taas ang pangalan nila. Nag-ayuno po tayo ng 10 araw. Meron po sa atin, bukod sa pag-aayuno, meron pa po nag-deactivate ng mga accounts sa social media para talagang feel nila ang fasting. Meron po tayong ginagawang prayer chain. At para saan? Bakit ba natin ito ginagawa? Para maging instrumento ang buhay natin para sa iba. Na napakasarap sa pakiramdam na kagaya ng mga nag-encounter at patotoo naman nag-encounter kanina, nang makilala na si Kristo, nagkakaroon sila ng desire na mabago ang buhay nila. Yun po yung pinakamasarap na blessing na natatanggap ng isang mga lingkod ng Panginoon. Na may mga taong nababago ang buhay dahil sa nagsimula sa panalangin natin, pag-aayuno, gumawa tayo ng aksyon, sinamahan tayo ng Panginoon ang blessing nito, mas marami ang makakilala sa Panginoon. Amen po. Amen. Panghuli, number 4 is fully obey. Sabi po sa Deuteronomy 28 verse 1 to 2, if you fully obey the Lord your God
and carefully follow all His commands I will give you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth, and you will experience all this blessing if you obey the Lord your God. Amen. Pag binasa niyo po yung buong chapter 28, it speaks blessing and curses. So, makikita natin doon ang pangako ng Lord. If we fully obey yung commandments ng Panginoon sa atin, marireceive natin yung blessing na ito ng Panginoon. Favor is often found in the other side of obedience. Kapag nakikita ng Panginoon na tayo ay sumusunod sa Kanya, sumusunod din po ang power ng Diyos sa atin. Habang patuloy natin ginagawa ang mga bagay na tama at pinipili po natin na makasunod, sinisikap natin supilin ang ating sarili para makasunod sa Panginoon, sumusunod din naman po yung blessing, yung favor ng Lord sa atin. Gaya po ni Abraham, nang siya po ay, nung sabihin sa kanya, when God told him to go, he went not knowing where, but knowing who is the one who sent him. Nung sumunod po si Abraham sa Lord, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung ano yung mga taong makaka-enkwentro niya. Pero without this and that, sumunod po siya sa Panginoon. Fully nag-submit siya sa Lord. At sabi po doon, at because of his obedience, God declared, I will bless you and make your name great. And you will be a blessing. Amen. Sabi po sa Genesis 12:2. Alam niyo po, delayed obedience is disobedience. Pag po tayo po ay dinedelay po natin yung pagsunod sa Lord, hindi po tayo sumusunod. Kasi ang sabi po dito, if you fully obey. Kung hindi din naman po buo ang ating pagsunod sa Panginoon, hindi rin po tayo sumusunod. Lord, hindi po muna ako magde-devotion ngayon, bukas na lang. Dodoblehin ko na lang. Isang linggo na, Lord, isang linggo na yung devotion ko. Delayed obedience is disobedience. Amen. Kapag po tayo nag-declare na tayo susunod sa Panginoon, sumunod ka na. Sabi nga nila, sumunod na. Sunod sagad. Sagadin mo na. At sabi po dito, prompt obedience unlock doors only God can open. Kapag po pala tayo mabilis na sumusunod sa Panginoon at tayo ay fully sumusunod sa Panginoon, nagbubukas ito ng mga pinto na ang Lord po ang magsusustain sa atin. Favor isn't forced. It follows those who walk with God. Hindi po tayo pinipilit ng Diyos na sumunod sa Kanya. Kasi nga sabi ko sa inyo, ang pabor ng Diyos ay binibigay niya para sa mga certain people na lalakad kasama niya. At kapag naranasan na at nakita ng Lord that we are deserving for Him, hindi din po persado ang favor ng Lord. Amen. God is not impressed by outward acts. He responds to the heart of obedience. Ano man po ang ating nakikita ng Diyos ang totoong laman ng puso natin. Yung kagustuhan mo makasunod sa Kanya. Kaya kapag may sinabi ng Lord sa iyo, ito yung kailangan mong gawin. Sumunod ka na. Kasi alam ko, kung pala hindi tayo sumusunod agad, nag-o-open din ito ng mga pinto para magkamali ka. At yung pagkakamali na yung mga pagkakamali na mahirap na po bawiin pa. Bakit? Kasi hinayaan mo magbukas ang pinto sa disobedience. Kaya nga po, natin tinitingnan yung puso natin sa pagsunod. Tinitingnan ng Lord kung ito po ba ay naka-align sa kagustuhan niya. Dahil sabi po dito, a heart close to God doesn't delay, it delights to do His will. Kapag po pala puso po natin ang sumunod sa Panginoon, hindi Lord, mamaya na lang. Lord, teka lang. Lord, antay lang naman. Kasi natutuwa tayo, we have been delighted na gawin yung para sa Panginoon. Handa tayong ibigay at gawin na sumunod sa Panginoon. Bakit? Dahil natutuwa tayo na mapakita sa Lord na kagalakan ng puso natin ang sumunod sa Kanya. A heart close to God doesn't delay. It delights to His will. You don't chase favor, you walk into it through obedience. You may feel unseen, but you are not unvalued. Heaven take notice of every quiet acts of obedience. Nakikita po ng Lord ang bawat bagay na ginagawa natin sa Kanya. Hindi man ito nakikita ng mga tao, hindi man ito napapatunayan sa mga bagay na nakikita sa atin outward. Pero alam niyo po, nakikita ng Lord ang every detail na ginagawang sakripisyo para makasunod tayo sa atin. At alam niyo po, nag-resulta po ito ng mabubuting bagay para maranasan natin yung pabor ng Diyos palagi. Sa akin po pagtatapos, sabi po sa conclusion,
God favor is not random. It's intentional. Hindi po tayo makakaranas ng pabor ng Lord na maisipan lang ng Lord ibigay sa'yo. Hindi po iba-iba, hindi po malilito ka. Ito po is intentional, directly para sa akin. Amen. You don't have to strive for God's favor. You need to walk in step with Him. Walk in His favor. It is already yours in Christ. Yung favor po ng Diyos, hindi po natin kailangan paghirapan. Hindi din ito nakabase sa performance o kakayanan natin. Sabi nga po, favor is relational. As we step for God, we put it into action because of our relationship with Him. God's favor intentionally work with us. Sabi po sa ating application, seek God first. Stay humble. Walk in love and faithfulness and fully obey. Just like a plant need the right condition to grow, it must be positioned properly to walk in the fullness of God's favor. Kaya nga po sabi po sa meaning of favor kanina, it is relational. Makikita po natin as we seek God, stay humble, walk in love and faithfulness, and fully obey. Magagawa po natin ito dahil may relasyon tayo sa Diyos. Mahirap pong saliksikin ng Panginoon. Araw-araw, you will seek God. Gagawin mo yun para sa Kanya. Piliin mo para sa Word. Mahirap po. Hindi po madali. Sabi nga ni Pastor, mahirap na mahirap. Mahirap po maging humble sa panahon po ngayon. Mahirap magpakababa kung ang competition sa taas. Mahirap po palaging magmahal at maging faithful sa mga tao sa paligid natin. Mahirap pong sumunod. Pero ito po yung panawagan sa ating mga. Kinakailangan po natin maitanim sa tamang posisyon. Ano po, para makagalaw po ang Lord sa buhay po natin. Kaya nga po, dapat kapag may ginagawa ka sa Lord, hindi ka po namimilitan. Hindi mandatory. Hindi rules kaya mo gagawin. Dahil may relasyon ka sa Lord. Ginagawa mo ito kasi it's our act of love sa Panginoon. Dahil tayo ay anak ng Lord, nararanasan natin yung pamamagitan niya. At tayo bilang mga anak niya, baka naisin natin na nasa atin ang pabor ng Diyos. Nararanasan mo ang bawat bagay kasi nararanasan mo ang pabor ng Diyos. Alam niyo po, si Noah, he had the favor of the Lord. Sabi doon, I was really amazed pag binabasa ko yung libro ni Noah kasi sabi doon, walang sino man ang naging mabuti sa paningin ng Diyos kundi si Noah. That's why we found favor sa mata ng Panginoon. Lahat ng tao pinatay, nilunod sa baha. Pero ang tanging pamilya nito wala umaligtas. Bakit? He is found favor. May napalitaan tayo last time, may nag-crash na aeroplano. Nag-iisang tao lang yung nabuhay. Pero din parang sa ibang part na namatay yung, parang meron silang outreach. Kasi testimony siya, kasi mga Christian din sila, na natatanging siya lang yung nabuhay. When God found favor in you, everybody magkakasala. Pero kung kikita ng Lord, nagpili ka. Nagsisip ng Lord, nagiging humble sa Kanya, nanatili ka in love and faithfulness sa Kanya, at sinisikap mong sumunod sa Kanya. Yung favor ng Lord. The rest will not accept it, pero makakamtan mo. Bakit? Nasa iyo ang pagod ng Diyos. Marami po ba tayo lahat ng blessing of God come after the favor, and come after the favor as we walk through Him. Susunod ang blessing sa atin dahil ang pabor ng Lord ang magiging daan para parating natin ang blessing, ang miracle at himala ng Lord. Ang tanong, yung bang apat na bagay na ito ginagawa mo na? Kapatid ko, hindi pa. Ito'y paanyaya sa atin. This year is our year. Ang pabor ng Diyos ay para sa atin. Hindi ka makikisala all sa iba. This is our year. Dahil meron tayong panalunas. Meron tayong amang nasa langit. At hindi tayo papayag na hindi tayo lalakad sa pabor ng Diyos para malalasan mo yung blessing na para sa iyo. Hallelujah. I'm inviting you all